be airing shortly a scripted advisory imposed upon us by the MTRCB in connection with the suspension of our news and public service program T3, Kapatid Sagot Kita. Pending before the Court of Appeals is a case filed by TV5 questioning the jurisdiction of the MTRCB. It is TV5's position that the MTRCB has committed acts of prior restraint which constitute a violation of the freedom of the press. The suspension order constitutes another act of prior restraint by the MTRCB. The following scripted advisory imposed by the MTRCB constitutes a grave abuse of discretion, and TV5 will vigorously question the imposition of this unlawful penalty. The MTRCB is not authorized by law nor by its rules to impose this type of penalty. Ang programang T3 Kapatid Sagot Kita ay suspindido ng 3 buwan bilang parusa sa paglabag sa Section 3C ng Presidential Decree No. 1986. Ang kuting na ito ipinaglihi sa kakulitan. Ang puyat niyang kasama iniistorbo sa kahimbingan. Dahil borlog to the max ang kanyang kinukulit. O loko, laglag katuloy at bumigay na lang si kulit. If you can wake him, join him. Ngort. Ito namang si hamster na artistahin kahit daling patulugin. Tignan nyo. Diba? Sa fake na baril, Deadpool kuno agad. Magandang hapon mga kapatid. Suko na si Floyd Mayweather Jr. sa kulungan at ang gusto ay house arrest na lang daw. Sa programang ito, dapat na rin isuko mga tiwali at dorobo ang kanilang kriminalidad dahil mas di nila kakayanin ang aming matitinding bigwas. Ako po si Rafi Tulfo. Ako naman po, Sir Win Tulfo, humahalili kay Tol Ben. Kami rito mga tol, hindi susuko sa serbisyo publiko kaya isuko nyo na ang ibang istasyon. Heto na ang bukod tanging balitaan na may aksyon. Baka na! Narito ang malulupit na balitang kailangan ng agarang aksyon. Oplan kontra babaeng mababa ang lipad, dinagit sa Caloocan. Ilan sa kanila nagpupumiglas pa ng sitahin ng mga pulis. Ang ibang nahuli, sinubukan pang tumakas. Isa pa sa kanila, Desbon. Hindi po alam yung gagawin ko. Natakot na po ako sa kanya. Speaking of buntis, 12 anyos na dalagita sa Carmona, Cavite, ginahasa. Pobreng biktima na buntis pa. Sospek sa paghahalay, tatay ng best friend ni Neneng. Sa Metro Exclusive, multimilyong tulay sa Pangasinan, perwisyo sa mga motorista. Bukod sa maputik at napapalayo ang bumabiyahe, delikado pa raw. Sa Videolante Exclusive, basurang hinakot sa mga kabahayan sa Obando, Bulacan. Itinatambak lang pala sa katabing ilog. Aksyonan kaya agad ni Kapitan. Pipilitin po namin matapos po yung aming programa na matabunan po yung basura na yan. Anong ginuya mo? Dumudugo ka na, oh. Yusipot. Sa Rescue 5 Exclusive, lalaking may sakit sa pag-iisip ginawang chewing gum ang sariling dila, sinaklolohan. Sa Aksyon Solusyon, batang gustong mag-aral, bibigyan natin ng gamit pang eskwela. Live! Balita at serbisyo publiko. Umpisa na! Alam mo, Tol Eric, balikan natin yung nangyari kagabi sa Caloocan. Nabulilya ka lang naman ang bentahan ng laman sa isang kalye roon. Sinipag kasi mga pulis natin. Siyempre, rumondo sila at nahuli sa kanilang tinatawag na Oplan Magdalena. Ayun! Sinuyod ng mga pulis ang ilang lugar sa Caloocan kagabi. Ang kanilang pakay. Sa gipin ng mga kababaihang hinihinalang nagbibenta ng laman. Nang abutan ng mga pulis ang grupong ito, bahagya ng nagkagulo. Ang ibang nahuli, sinubukan pang tumakas. Sa gitna ng hulihan, umiksaya ng isang lalaking ito. Inireklamo niya ang pagdampot sa kanyang misis na kasama niyang nagtitinda ng mga damit sa ilalim ng tulay. Panuhuli sila basta-basta ng babae dito na hindi naman, yung ibang nahuli nila, hindi naman ganyan. Yung asawa mo ba? Ano, dinamay nila. Sa presinto, nag-aalborotong ilan sa mga nahuling babae. Nagkamali raw ang mga pulis sa pagdampot sa kanila. Ang babaeng ito na nagdadalang tao, iginigit, nadadamay lang siya. Isang round lang po na siping. Yung 500. Sa kabuuan, 15 kababaihan ang nahuli ng mga otoridad. Pero
Isa-isa na silang tinutubos ng kanilang mga asawa. Umaasa ang mga otoridad na magsilbing leksyon ang Uklag Magdalena sa mga kababayang paulit-ulit na pumapasok sa prostitusyon. This time, Tol Rafi, ginawa ng mga pulis yung kanilang trabaho. Tama. Ano maganda? Ano masabi mo doon, yung buntis? Hindi, kwan yun, hindi siguro ang papagamit yun. Yun ay bugaw. Bugaw. Usually. Yung mga Sino ba lalaki namang- lumantad, sabit, siya asawa niya yung mga nahuli. Ang dami ng mga asawa. Wala namang papatol siguro, buntis naman yun. Paring baka bugaw. Bugaw. Sabi nga niya, 500. Ito pa, Tol Rafi ha. Lunes pa, nagka-problema ang pag-imprenta ng mga lisensya sa LTO. Kaya 2 araw, high blood ng mga taong hindi makuha ang kanilang lisensya. Kaninang tanghali, umusad na po ang pila. Pero ika nga, the damage has been done. Bahagyang uminit ang ulo ng ilang mga kumukuha ng lisensya sa LTO kanina. Mula pa daw kasi Lunes ay pabalik-balik na sila sa LTO dahil hindi ma-release ang lisensya nila. Nung Lunes ng umaga, dito na kami. Hanggang ngayon, pagbalik namin, hindi pa rin sigurado. Ilang araw na kami ngayon hindi makapag-drive, wala lisensya. Tumanggi mang formal na humarap sa kamera. Sinabi ng Licensing Division na nagkaroon daw ng problema sa kumpanyang nag-iimprenta ng mga lisensya. Ano po yung problema sa provider? Nag-upgrade sila ng system. May new system sila in-introduce. Dagdag pa raw rito ang hindi pagpayag ni LTO Chief Virginia Torres na i-release ang mga lisensya na ibang disenyo. Kaya hanggang kaninang umaga lang naibalik sa dati ng mga teknisya ng system. Mag-aalas 12 ng tanghali nang magsimulang umusad ang pila at nakapag-release na ng mga lisensya na tama ng disenyo ng card. Pero para sa mga napermisyo tulad ni Mang Daniel, Sana ayusin nila kagad yung system nila para yung iba naman, may mga trabaho rin kami, di ba? Para hindi naman kami maabalag. Trish Roque, News 5. Okay, isang 12 anyos na batang babaeng pumasyal na sa bahay ng kaklase pero ang naabutan ay tatay ng classmate niya. Umuwi ang dalagita at dala ang lihim na nabagitan sa kanila. Kaso matapos ang ilang buwan, hindi na naitago ang ginawang pangahalay sa kanya. Sa halip na bag at mga gamit sa eskwela, 8 buwang sanggol ang dala ngayon sa sinapupunan ng 12 anyos na si Paula, di niya tunay na pangalan. Nagbunga ito matapos siyang gahasain umano ng tatay ng kanyang best friend na kapitbahay din nila sa Carmona, Cavite. Base sa salaysay ng biktima sa mga pulis, hapon noong Oktubre 2011, nang dalawin ni Paula ang kanyang best friend para mag-computer sa bahay nito. Pero tatay lang ng best friend ang dinatnan niya. Dito na nangyari ang pangahalay. Bigla daw siya hinila sa kamay at dinala siya doon sa loob ng bahay. Tapos naman hinubaran siya, tapos doon na siya ginahasa. Nagbanta pa raw ang sospek na papatayin nito ang mga magulang ni Paula kapag nagsumbong ang dalagita. Nang lumaki na ang tiyan ni Paula, inakala ng mga magulang niya na mayoma ang sanhi nito. Noong nakarang linggo lang naglakas loob si Paula na ikwento ang totoong nangyari. Agad namang natimbog ng mga otoridad ang sospek na si Nelson Realosa. Gusto ko nga mamatay na siya. Ganun talaga. Kasi napakahi.